Kaligiraw ang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng patutubo. Bago pa man dumating ang mga una nating mananakop na dayuhan, mayroon ng mayamang kaba ng panitikan ang grupo ng mga pulong kalaunan ay tinawag na Pilipinas. Bawat pangkat etniko at pangkat lingwistiko sa katutubong panahon ay may kani-kaniyang anyo ng tula, alamat, epiko at mga kwentong bayan. Gayunpaman, marami sa mga panitikang ito ang naglaho na at hindi na natin mababasa dahil na rin sa karahasan ng mga dayuhang mananakop. Hindi lamang sa ating mga lupain at yamang pisikal, kundi pati na rin sa ating kultura. Itinuring ng mga dayuhang mananakop na mababang uri ang kultura nating mga Pilipino, kung kaya't ito'y naging hindi karapat-dapat na sagipin. Naging mahirap rin ang pagligtas sa mga naiwang piraso ng patutubong panitikan. Ang pangunahing dahilan ay karamihan sa mga ito ay walang nakasulat na bersyon. Karamihan sa panitikan na umiral noong panahon ng katutubo ay nakatali sa ating mayamang tradisyon na ito'y binibigkas. Hindi dahil sa wala tayong kakayahang magsulat, sapagkat mayroon tayong sistema ng pagsusulat na kung tawagin ay baybayin. Kung hindi, dahil mas episyente o ito ang pinakamabilis na paraan ng pagpapasa ng ating mga panitikan kung gagamitin ang pagbigkas. Sa unang pagsusuri ng mga mananaliksik at akademiko, inakalang ang lahat ng naisulat noong panahon na iyon ay tungkol sa karaniwan o pambala ng buhay ng ating mga ninuno. Halimbawa, kung ang pinagmulan ng panitikan ay isang pangkat etniko na nakatira malapit sa dagat, madalas ay tungkol sa pangingisda o dagat ang laman ng mga panitikan nila, gaano man kakaraniwan o kahusay ang pagkakalahad. Ngunit habang mas marami pa ang nauungkat ng mga lumang panitikan ng mga akademiko, mas nakikita na katulad ng mga kontemporaryong akda, hindi maikukulong sa iilang paksa lamang ang mga katutubong panitikan. Patunay ito na bago pa man dumating sa atin ang mga kanluraning paraan ng pag-iisip, ay mayroon na tayong napakahusay na orihinal na kultura. Ang panitikan sa panahon ng katutubo. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, mayroon ng sining at panitikan ang mga sinaunang Pilipino. Karamihan sa mga panitikan nila ay yaong mga pasaling dila gaya ng mga bulong, tugmang bayan, bungtong, epiko, salawikain, at awiting bayan na anyong patula, mga kwentong bayan, alamat, at mito na anyong tuluyan, at ang mga katutubong sayaw at ritual ng babaylan o Pilipinong katutubong manggagamot bilang pinakaunang anyo ng dula sa bansa. Karamihan sa mga panitikang ito ay pasaling dila. May mga panitikan din na sulat sa mga piraso ng kawayan, matitibay na kahoy, at makikinis na bato. Ngunit, iilan na lamang ang mga natagpuan ng mga arkeologo o mga taong dalubhasa sa pag-aaral at pagtuklas ng mga sinaunang kultura at lipunan sa pamamagitan ng mga labi o artifacts upang maunawaan ang kasaysayan at pamumuhay noon. Batay sa kasaysayan, ang mga kopya ng ating panitikan ay pinasunog ng mga prayle nang sila'y dumating sa bansa sa paniniwalang ang mga ito ay gawa ng demonyo.